Yo, yo, yo guys, check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday mga lods at malupit ang mga news natin ngayon mga lodi. No, matindi mga idol. So bago ang lahat, syempre alam nyo na sana palike ng ating video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, lalo na kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, crypto news, trending news, global news mga idol, at syempre click yung notification bell, okay? So mag-start na tayo agad mga lods no. So ito, so ngayon mga idol, kanina meron lang akong share sa inyo rito sa aking RSI na sinusubukan, no? Kasi kanina nung bumaba yung RSI dito sa bandang 21, no? So nag-position tayo dito siya banda. And then umangat na nga siya no? So umangat siya. And ngayon pababa pa rin siya. So ngayon, syempre, sabi ko nga sa inyo, bago lang tayo. Ngayon ko na-realize na hindi talaga pwede maging magkamuka yung chart ng RSI at yung chart ng mismo ng token, no? And eto, hindi talaga siya indicator ng buy and sell or something. Parang indicator siya ng trend. Kung saan nagte-trend, no? So, kumbaga, bumababa ngayon. So, ibig sabihin, maraming nagbebenta ngayon. Kanina dito, nung bumaba siya, may mga nagbenta. And then, yung mga tiyan ng konti, may mga bumili siguro. No, and then ngayon, marami na naman nagbebenta. No, so, kasi kung titignan mo yan, that pareha siya ng chart, no? That paganto siya. Ngayon yan. Tapos dito siya bababa. Pababa pa lang siya ngayon. Pero hindi, no? So, ngayon, parang natututo tayo everyday, no? Ito yung tuition natin. Ang mahal ng tuition natin, mga idol, no? So, may negative tayo ng $12 ngayon, no? Pero, etong trend na to, mga idol, sa RSI, nasa ilalim pa rin naman yung position natin. So, I don't know, no? Kung aangat pa siya dito, no? Pero dapat ano yan, ganun yan So everyday meron tayong natututunan mga idol, no? So ngayon, negative 11, ayan, $11 tayo. Pero kanina positive na ako ng na ganun din Mga 12 din Pero ayan, no? Nakikita natin. So far, nasa ilalim pa rin naman yung position natin So titignan natin kung mahahatak niya to, mga idol, no? So ganun, no? Parang na-realize ko na hindi siya yung kumbaga etong indicator siya, mas indicator siya ng trend. Kumbaga saan yung mga nagte-trend ngayon, kumbaga mas marami nagse-sell and buy, no? Ganun siya kasi nga pangalan niya is RSI no? Ano ba ibig sabihin ng RSI? Nakalimutan natin Relative Strength Index, no? So kung saan yung volume, no? Kunyari volume ngayon na may mga nagbebenta, so bababa siya ngayon, no? O, pag marami na nagbenta dito, kunyari umabot na siya diyan, oversold na 'yon. So, kailangan na natin bumili. Ngayon, pag umangat naman siya dito, overbought na 'yon, mga idol. So, magbebenta na sila. So, yung trend ng volume, okay? So, ayun yung ini-indicate niya. Okay, so sa ngayon, negative tayo. Titignan natin mamaya habang tayo. Nagre-record tayo. Pero so far, paano naman tayo lamang naman tayo sa panalo mga idol So far kasi onti lang yung trade ko. Siguro simula nung tinry ko yung RSI, nakaka-5 trade pa lang ako. So tatlong panalo, 2 talo. Maliliit lang naman yung talo natin. So titignan natin kung ito is isa sa mga magiging score natin ng loss. Okay, pero ang position ko diyan dito na banda sa 21 Sa 5 minutes time frame 'to mga idol. No, ayan, So titignan natin, okay? Okay, kung bababa pa 'to dito, ayan kung babalikan niya 'yan, naku baka nandito na 'yan. So titignan natin. So mag-news na tayo ngayon mga idol. At medyo malupit ang news natin. Unahin na natin sa ito. Trending 'to mga idol ngayon. Imagine mga lods Sa France to mga lods, no? Chaos broke out in a French store as shoppers scrambled and fought over fans and air conditioner. Mga lodi, no? So nagpapanik buying sila ng aircon tsaka mga electric fan amid a severe heat wave with temperature soaring above 40 degrees Celsius in some region. 40 degree lang yan mga idol, natataranta na sila. Paano pa kaya pag sila sa Pilipinas tumira? The rush led to pushing and disorder as cooling appliances quickly sold out, leaving shelves empty within minutes
as demand surge across the country. So natataranta na agad sila. Grabe yung ano 'no, grabe yung panic ng mga tao 'pag merong ganyan 'no. Nawawala na yung ano nila, eh, 'no, parang siyempre paunahan nga naman, 'di ba? So ubos ang appliances mga idol ng, electric fan at air condition mga lodi kasi nga, mainit na daw yung 40 parang normal lang sa Pilipinas 'to, Parang normal lang sa labas ng EDSA 'to, mga lods, pero ngayon kasi tagulan sa atin 'no, at speaking of EDSA, naku mukhang daming tao ngayon sa EDSA, mga idol, 'no? Tignan natin EDSA, ayan, sorry na ano tayo, eh, napunta tayo bigla dun, eh. Oh, ayan 'no, protesters block the northbound EDSA busway near White Plains with a bus during a rally. Morning authorities removed the vehicle at around 10 AM. Pero ngayon, nasa ano na ba sila ngayon? Ayun, dami na oh. Mga idol oh. Oh, ang dami ng tao. Oh, so dumadami na. Mga lods, oh, di ba? Para mga langgam na, ang dami, mga lodi. So ano ba yung, sabi nila mga idol, ano daw to? Yung kakagulo na. Ano daw to? Yung, yung iba raw dito mga iglesia ni Cristo, no? Pinoprotesta nila yung, parang pagkaso kay Marcoleta. Mga idol 'no, which is, para sa akin talaga is kalokohan naman talaga 'yun, mga idol. Kasi parang naging plunder 'yun kung hindi naman sa taong bayan galing yung pera, 'no, na ginastos. Eh, parang niregalo sa kanya o parang gift sa kanya o ano ba ang tawag do'n, sponsor, 'di ba? 'Pag sinabi kasing plunder dapat nagnakaw ka sa kaban ng bayan, eh. Eh, hindi ka naman nagnakaw, binigay 'yun sa'yo. So, paano naging plunder? At mga idol, bakit yung ombudsman yung nagkakaso sa kanya? Eh, dapat kung sa botohan yung nangyari no election, dapat COMELEC yun. At so far, sinabi naman ng COMELEC na wala nalabas, kumbaga naayos na yun sa COMELEC eh. So malalaman nyo talaga na parang politika tong pag-atake sa kanya. So kaya maraming iglesia ni Cristo ata yung nagalit. So ayan mga lodi, ang nangyayari ngayon. Alam nyo mga idol opinion ko lang to marami ring iglesia ni Cristo ng mga officer ng pulis, matataas na opisyal ng pulis at mga sundalo o something. Nako, eh, hindi ko alam mga idol kung bobo lang talaga yung gobyerno natin, mga lods, no? Kasi parang napaka-obvious naman ng ginagawa nila, mga lods, eh, no? So, tama nga naman yung sinasabi. Ba't ayaw nyo ikulong yung mga, ano, yung mga nasa flood, flood control, kinukulong nyo yung mga bumabatikos sa flood control. 'Di ba? So, bahala kayo, sabihin na naman iba diyan DDS ka. Tangina niyo hindi ako DDS mga idol, 'no? Sabi ko nga sa inyo, si Miriam ang aking idol, 'no? Ayun ang binoto ko at wala akong pakialam sa mga kulay diyan, mga lodi. Kung wala kang common sense, mga lods, kung sa tingin mo, kung ikaw ito sa akin lang 'to kung wala ka nakikitang mali sa ginagawa ng gobyerno ngayon, tangina bobo ka na. Kumbaga na ano ka na-brainwash ka na ng ano, na-brainwash ka na ng media, mga idol 'no. Naniwala ka na sa mga propaganda ng media. So ayun lang masabi ko sa inyo, mga lodi. Pero, ito kasi, itong mga tao diyan mga idol, may mga pinaglalaban 'yan, mga lods 'no. So, kasi yung iba parang ang bilis lang magsalita, "Eh, mga bobo kayo," gumaganon pa 'no. Kaya akala mo 'pag humarap sa'yo yung mga tao diyan ano matapang, eh, 'no? Oo, ayan, mga idol, So, basta yun lang yung sa'kin dito mga lodi. Ako hindi na ako makikialam sa mga pulitika sa Pilipinas. Parang bigla-bigla na lang ako nag-o-opinyon ng naisip ko, eh. Pero ayun lang yun, kung sa tingin mo, tama pa rin yung ginagawa ng gobyerno ngayon, tangina mental ka na boy. Dahil bobo ka na niyan, hindi mo di mo ang daming-daming mali, mga idol na nangyayari ngayon, 'no? Hindi ko sinasabing tama yung mga Duterte, wala rin akong pakialam dun. Pero yung nangyayari ngayon sa gobyerno mga idol, ang dami ng mali, mga lods, 'no? Tas ikaw ano ka pa rin, suporta ka pa rin, kulit mo pala, 'di ba? So, baka hindi mo naiisip na kasama ka na sa mga mali, 'no? Gano'n lang 'yun. Sorry, mga idol, sa mga ano diyan, pero sinasabi ko sa inyo wala akong kulay, hindi ayoko sa mga kulay-kulay niyan. Ayoko sa Marcos, ayoko rin sa mga Duterte, ayoko sa lahat, mga lods, 'no?
Sa lahat ng mga may epal ngayon diyan, mga idol, eh, bahala kayo sa buhay niyo, 'no? So, ayokong makialam diyan sa pulitika, eh, mga lods, eh. Marami akong puwedeng sabihin na maraming magagalit sa'kin, eh, 'no? Pero wala, yun talaga, eh. Eto na lang, magpunyagi na lang tayo dito, tangina ang ganda na nangyari ngayon, eh, mga lods, eh. Oh, ito, explain natin ng maayos kasi tinanong ko, eh. Sabi dito, "Globe has received official regulatory approval to commercially launch Starlink." Ito kasi yung sinasabi natin, direct to cellphone, 'no, na walang apps, 'no? Hindi mo na kailangan gumamit ng special hardware, satellite phone or app needed. Meron ka ng, rektang access sa Starlink direkta sa cellphone mo. So, paanong direkta? Ayun yung sinagot dito ni Grok, 'no? Paano ito gumagana ng direkta sa ordinaryong cellphone? Ang Starlink satellites may advanced space array antennas ay gumagana bilang cell tower sa langit. Okay? Gumagamit sila ng parehong LTE 4G frequencies na ginagamit ng normal na cellphone towers. Kaya makikita at makokonekta ng regular LTE Android phone mo ng direkta kapag walang signal sa lupa. Hindi kailangan ng special satellite phones, dish o app. Kapag nasa dead zone ka, anong gagawin? Yung walang globe o walang tower, i-on lang ang data roaming, 'no? Otomatikong maghahanap at magko-connect ang phone sa satellite overhead. Pagbalik ng normal signal, babalik din sa terrestrial network. So kumbaga pag nasa blind spot ka, i-on mo lang 'yon mga lods, 'no, magkakaroon ka na ng signal. Pero kapag may signal na, babalik ka na dun sa normal mong signal. May line of sight sa langit, kailangan hindi effective sa loob ng building o defense forest. Hindi effective sa loob ng building, Tony pala, tsaka sa defense forest. Kailangan may line of sight sa langit. So, dapat open siya, mga lods, 'no? Kunyari natatakpan ka ng ano, ng, mga puno-puno, 'no, umalis ka muna dun. Dapat open yung langit mo, yung kumbaga 'pag tumingala ka walang nakaharang, gano'n. Mabilis ang koneksyon dahil low Earth orbit o yung LEO satellites lang, hindi tulad ng traditional satellite na sobrang layo. Una muna, text at, light data. Kasunod, calls at iba pa. Android muna ang suportado sa Globe rollout. So ayun na, una pwede ka na mag-text, 'di ba? Tapos sunod niyan pwede ka na tumawag. Kumbaga parang unti-unti siyang, lumalakas, 'no? Sa madaling salita, parang may invisible na sobrang taas na cell tower na nakakabit sa Globe network mo. Perfect para sa probinsya, isla o disaster areas, 'no? Halimbawa napunta ka sa, 'di naman sana mangyari, 'no? Napunta ka sa isang isla, o 'di ba? Lumabas ka lang, maghanap ka lang ng, malawak na langit, 'yun makakakonekta ka na. So, 'pag may mga gano'n pala, 'no? Kunyari may mga stranded sa isla, wala ng mangyayaring gano'n, 'no? Yung wala ng mangyayari na may stranded ka ta's walang signal. Kasi meron ng Starlink, 'di ba? Oh, ang lupit pala niyan, eh, makakaiwas na tayo sa wala nang magiging mga movie na gano'n. 'Di ba maraming movie na gano'n? Yung Castaway, yung, basta maraming gano'ng movie, eh. Yung nakaraan may papanoorin sana akong gano'n, eh, nakalimutan ko yung pamagat, eh, 'no? So ayun. So napaka-solid nito at tayo, Pilipinas ang unang-una sa Southeast Asia na ginrant ng Starlink ng ganito mga idol, 'no? Ayan, oh. First country in Southeast Asia to roll this out through a major mobile operator, mga loads. Malupit, 'di ba? So shout out sa Starlink at sa Globe, mga loads, 'no? So pag may Globe ka, kaya mo 'yan. 'Di ba? So matindi, matindi. At ito, mga idol, 'no, nag-post kasi si Trump, 'no? Noong June 29, 2026, naglabas ang Supreme Court of the United States, 'no, SCOTUS ng desisyon na 6-3 sa kaso na may kinalaman sa kapangyarihan ng pangulo na tanggalin ang mga opisyal na independent agencies tulad ng Federal Trade Commission o yung CFTC, Fed, kaya kasama yan, eh, 'di ba?
Yung IRS din ata, eh, ano yun, eh, independent agency din ba yun o private yun? Nakalimutan ko na, private ata yung PED, eh. Ano ang desisyon? Pinapayagan ng, Korte Suprema na alisin ni Presidente Trump si Rebecca Slaughter, isang Democratic appointee sa FTC, 'no, kahit walang just cause o sapat na dahilan. Ano, ang lupit 'no? Basta gusto kitang tanggalin, tanggal ka na boy. Gano'n lang. Binawi o pinahina nito ang lumang panuntunan mula ng, 1935, na nagpoprotekta sa mga commissioner ng FTC mula sa arbitraryong pagtanggal ng pangulo, 'no? Bakit importante ito? Kasi ito yung mga kumokontra, mga lodi, sila yung mga kumokontra sa, American Act. Ano ba yun? Yung, basta yung sa pagboto. Dagdagan nito ng malaki ang kapangyarihan ng presidente sa mga ahensya ng gobyerno na dating independent, 'no? Mas madali na para sa pangulo na tanggalin ang mga hindi sumasang-ayon sa kanyang agenda at palitan ng mga taong katuwang niya, 'no? Kumbaga yung mga kampi niya, 'no? Kumbaga mabilis na siya mag-appoint at mabilis na rin siya magtanggal. Tanungin ka lang, "Sa'kin ka ba?" Hindi ka sa'kin. 'Pag sa'kin ka, stay ka diyan, 'no? Pero kung kokontra ka, umalis ka na diyan, mawalang galang na, lumayas ka na. Tinawag ito ni Trump na pinakamalaking pagtaas ng kapangyarihan ng presidente sa loob ng 100 taon, 'no? May limitasyon pa rin. Sa ibang desisyon na parehong araw, hindi pinapayagan ng korte na tanggalin ni Trump si Federal Reserve Governor Lisa Cook. Ibig sabihin, mas protektado pa rin ang mga opisyal na may kinalaman sa pera at ekonomiya kasi ano yan, depende yan, eh, mga lods, eh, 'no? Depende yan sa may mga timbang yan, eh, yung case na ganyan. Hindi puwede na gano'n-gano'n lang. Kasi baka may ano yan, conflict of interest kaya mo siya gusto tanggalin, parang gano'n. Sa madaling sabi, ang desisyon na ito ay malaking panalo para kay Presidente Trump at sa mga Republican. Nagbibigay ito sa kanya ng mas malakas na kontrol sa maraming ahensya ng gobyerno para mapabilis ang kanyang mga reforma at agenda, mga idol, 'no? So gano'n na lang, 'no, mabilis niyang kayang tanggalin lahat ng mga Democrats na kumokontra sa kanya, mga lodi, 'no? Kumbaga pulitika 'yun, parang dito sa Pilipinas pinupulitika ka. So gano'n din yung sinabi ni Sisi, mga lods, no? Sisi says, politics not compliance. Sank Binance EU license bid. Ito yung nangyari sa Mika, no? Changpeng Xiao o si Sisi is pointing at politics in an interview with The Black. The Binance founder said the exchange Mika application in Greece was fully compliant and close to approval before. In his words, other forces move against it. So parang maaprubahan na sila nun, eh. Kumbaga, close to approval na nga sila yung Binance. Kaya lang, other forces move against it. So parang pinolitika siya, 'no? May mga kumontra sa kanya. Sino? Coinbase ba 'yan? Oh, ayan, di ba? There were two countries in the EU that wanted the Binance application, sabi ni Sisi, describing a bidding war he says was ultimately overridden. He stopped short of confirming speculation that ECB chief Christine Lagarde played a role, saying he had no documents to point to. Oh, ayan Binance pulled the Greek bid last week and it's now chasing a license elsewhere. Kumbaga, sumuko na sila, sa iba na lang sila maghanap ng license. Reportedly, France, it has fully it has until July 1 to hold an EU license or wind down across the block, mga idol, no? So parang sinasabi ni CC dito, dati maaprobahan na kami kaya hindi dahil hindi kaya naming mag-comply o hindi namin kaya yung mga pinapapasa na requirements, no? Meron lang talagang kumontra sa amin. Kumbaga, gusto namin ma-approve diyan. Kaya lang merong mga kalaban. O parang gano'n yung nangyari. Naging politika na, pinolitika sila, 'no? Gano'n yung sinasabi dito ni Sisi. Kaya pumunta na lang siya sa Pilipinas, nagsuot ng barong at ayun na nga, 'no, pinromote yung Black Shawl. Ano 'to? Explain. Ayan, Ito pinapa-explain ko 'to, mahaba, eh. Ang post ni, Invest with D, ayan, ni Diana ay nag-a-update tungkol sa mga mahabang negosasyon
para sa Digital Asset Market Clarity Act o yung Clarity Act natin habang recess ang Senado hanggang July 13, 'no? Nakatuon ito sa mga pag-uusapan sa likod ng mga pinto upang malutas ang huling mga issue bago bumalik ang mga senador. Tinalakay nito ang mga pangunahing problema tulad ng pagkakasundo sa mga teksto ng komite, mga probisyon sa etika para sa support ng mga Democrats at mga hidwaan sa illicit finance conflict of interest. Yun yung sa kay ano, sa family ni Trump, eh. Isa yun sa mga big issue, 'no? Hindi talaga yung mga kumbaga big din yun sa mga bangko kaya lang isa sa mga big issue yung conflict of interest, mga idol. Kasi once na pinasa yung Clarity Act, may kinabang talaga yung family ni Trump. Lalo na yung mga tinayo nila, 'di ba, yung, World Liberty Pie, Trump Coin, Melania Coin at kung ano-ano pakikita sila ron. So ayaw yun ng mga Democrats. Kaya isa yun sa mga bagay dahilan kung ba't naho-hold yung Clarity Act natin. As federal, preemption, posibleng pag-usapan ito sa Senado sa huli ng Hulyo o sa katapusan ng July, unang linggo ng August pagkatapos ng NDAA bill. Bilang batas na bilang batas na naipasa na sa House noong 2025 at sa Senate Banking Committee, layunin ng Clarity Act na bigyan ng malinaw na regulasyon ang crypto sa US sa pamamagitan ng paghati ng oversight sa pagitan ng SEC at CFTC. Malaking bagay ito para sa industriya ng crypto, kabilang na ang XRP at XLM. Oh yeah, mga idol, no? So, the Clarity Act could receive a senator floor consideration later in July. The first week of August becoming a key window before Congress leaves to recess, no? Lumalayo na tayo ng lumalayo, mga lodi, no? Oh my God. Oh my goodness. Bumalik siya sa ano, 30%, mga idol, no? Oh, bumalik siya. Sabi ko na eh. Masyado ako nainip eh. Dapat sa 15 pa ako po bababa eh, sa 15. Sabi ko nainip na ako, game. Ayun pala ang resulta. Ito yun ang magiging resulta pag mainipin ka, no? O, ayan. Tuition fee. 'Di ba? So, ang tindi, 'di ba, mga idol? Nako, wag na kayo mag-comment tungkol sa comment ko sa sa politika, mga idol, dumadami na sila, oh. Oh, tangina kawawa naman yung mga, ano dito, naku. Paano yung pagpapasok ka sa opisina, sobrang traffic diyan, mga idol, wala na yan, eh. Hindi na makakadaan yan, mga lods, tignan mo yung larangan ng bus, oh, wala na. At padami pa daw ng padami yan, latest nga natin, latest tayo, sige, ilan na? Ilan na sa latest, mga idol? 8 seconds. Hundreds of Iglesia ni Cristo members block the EDSA northbound lanes. EDSA, ito nga EDSA. Bus lane Tuesday morning leading, walang bilang. Umpisa pa lang yan ng pag-block sa EDSA. Never underestimate the feeling untouchable INC. Huwag mabigbigla if iaatras yung plunder case kay Marcoleta. Umpisa pa lang yan ng show of force nila. Nako, patay tayo dyan. Dito magkakasubukan, mga idol. Ganun talaga. May mga mapiperwisyo talaga dyan. Ayun nga yung ano dyan. Mahirap. O yan, papupuntahin niyo si BBM doon. Harapin niyo yung mga tao doon. 'Di ba? Tibak siya doon. Oh, yun, no? Siyempre may mga kontra rin talaga eh, no? Ilan na? Walang bilang. Gahanap ako kung ilan na eh. O, 4 na tao na yung arestado. 4 na tao kumpirmadong naaresto sa pagtipon ng iglesia. Oh, mahirap diyan, may manggulo diyan, 'no? Kasi puwedeng gawin 'yun, eh, mga lods, eh. Kung ikaw is masamang tao, sabagay masamang tao naman yung mga pulitiko dito sa atin. Siguro may isip nila yung maiisip ko, 'no, na, "Uy, puro iglesia yung nandun. Magpapadala ako ng tao dun, 'no, para manggulo ta's para pagbintangan yung iglesia para paalisin sila ron." Oh my God, ayan lupit ng mga puwedeng mangyari ngayon, mga idol,
'no? Asan na? Eto 5 minutes. Mahigit 5.9K pulis yung 5.9K. Eh, yung mga tao, oh, ayan minumura na nito yung Iglesia ni Cristo. Masasabi niya kaya yun sa harapan ng mga iglesia? Oo, ayan na marami na sila. Marami ay 10,000 na, ayun na 6 minutes ago, ayan na. Crowd size at EDSA protest hits 10,000 na tao, NCPRO, NRCPO pala, NCRPO, tayo mali-mali, Other PNP units under full alert. So ayan, naku, tignan natin mga idol kasi tuloy-tuloy daw 'to, eh, ayon sa source natin, mga lodi. Siyempre marami rin tayong tropang iglesia, mga lodi. May mga kilala tayong mga iglesia. So sinabi na hindi raw hihinto 'yan, mga idol, 'no? Hindi hihinto at tuloy-tuloy lang na magdadagsaan diyan yung mga tao. So, paano nila i-handle 'yan, ayun yung maganda nating abangan, mga lodi, 'no? 'No, kayo, punta na kayo diyan, lahat ng mga mga matatapang diyan, 'no, kontrahin niyo sila. Basta ako manonood lang. Manonood lang tayo, mga idol, sa mga mangyayari ngayon. Sabi nga, deserve niyo kung sinong binoto niyo, mga lods, 'no? So, hindi ko binoto yang mga 'yan, eh. So, hindi ko deserve 'yan, mga idol. Wala, eh. Iniwan tayo nung binoto ko, eh. So, ayun. Ayun yung ating balita ngayon, mga idol, ngayong tanghali. Tanghali na, 12:30 na, eh. So, ayan, mamaya, tignan natin kung bigla tayong magkakaroon ng flash news sa pangyayari dito, mga lodi, ngayong hapon. Pero sure, mayroon tayong next video, 'no? Ngayong, araw na 'to, baka mamayang gabi update tayo sa ating crypto, kung ano yung nangyari sa mundo at sa crypto world natin. So, ayun. So, ayan. Kita-kits, mga idol. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Like niyo yung video natin. Check niyo yung mga link niyan sa baba ng description, mga lodi. Subscribe kayo. Click the notification bell. Yun lang po, mga idol. Maraming maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, what's up?